Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe kung nais ninyong makatanggap ng pinakabagong at orihinal na mga kwentong nakakakilabot sa bawat upload para sa mga adik sa takot at lagim. Sa malamig na simoy ng Disyembre sa Baguio, isang mamamahayag ang maghahatid sa atin sa isang nakakakilabot na misteryo kung saan ang mga anino sa liwanag ay mag-uudyok ng sindak na hindi may paliwanag. Handa na ba kayong sumama kay Alexa habang siya'y naglalakbay sa kadiliman ng katotohanan, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring magdulot ng iyong huling hininga? Sa malamig na simoy ng Disyembre sa Baguio, habang ang mga ilaw ng Pasko ay kumukutitap sa bawat sulok, isang balita ang biglang nagpahinto sa lahat ng kasiyahan. Mga tindera sa palengke, mga estudyante sa kalye, at mga pamilyang naglalakad-lakad, lahat ay napako ang tingin sa kanilang mga telepono at telebisyon nang may ulat na sumambulat tungkol sa isang serye ng karumaldumal na mga krimen. Si Alexa, isang batikang mamamahayag, ay tila binato ng malamig na tubig sa kanyang pagmumuni-muni. Nag-flashback sa kanyang kabataan nang una niyang makita ang isang nakakakilabot na balita sa telebisyon kung saan may mga ulat ng hindi pangkaraniwang krimen. Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili habang ang mga imahe ng nakaraan ay nagbabalik sa kanyang alaala. Habang naglalakad si Alexa sa kahabaan ng Session Road, ang kanyang telepono ay biglang nag-vibrate. Isang text mula sa isang kaibigan ang tumambad sa kanyang screen tungkol sa natagpo ang mga pinagputol-putol na katawan ng mga hikers sa niyebe na inakalang gawa ng mababangis na hayop. Imposible, aniya, habang pilit niyang inuunawa ang balita. Sa kanyang pag-uwi, hindi maalis sa isip ni Alexa ang mga pangyayari at nagsimula siyang mag-imbestiga bagamat hindi pa ito binibigyang pansin ng karamihan. Ang Baguio ay nabalot ng takot at misteryo nang ang mga bangkay ay nagsimulang lumitaw sa mga sikat na lugar tulad ng Burnham Park, kung saan ang mga tao ay dati-rati nagpapalipas ng oras sa pagre-relax. Ang mga bulong at sulyap ng mga tao ay nagpapahiwatig ng isang hindi may paliwanag na pangamba. Sa mismong kaarawan ni Alexa, isang mas malaking trahedya ang naganap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kung saan ang mga tao ay nahati ang katawan ng isang hindi nakikitang puwersa na nakuhanan pa ng CCTV footage. Ang mga sigaw at takot ay naging musika sa likod ng mga nakakabinging balita. Ang balitang ito ay kumalat sa social media at telebisyon, nagdulot ng malawakang takot at pagkalito. Si Alexa, habang pinapanood ang mga video na nag-viral, ay naramdaman ng bigat ng responsibilidad bilang mamamahayag na ilantad ang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng mabagabag sa hindi maipaliwanag na pangyayaring ito. Ang mga kaganapan ay tila isang masamang panaginip na ayaw magising, at sa bawat pagpikit ni Alexa, isang bagong bangungot ang naghihintay na kanyang harapin. Ano ang maaaring magdulot ng ganitong klaseng karahasan at bakit walang makapagbigay ng kasagutan? Ang misteryo ay lalong lumalim at ang susunod na kabanata ay tiyak na magdadala ng mas maraming tanong kaysa sa mga kasagutan. Sa paghahanap ng katotohanan, si Alexa ay nagbabad sa internet, partikular na sa dark web, kung saan niya natagpuan ang mga nakakagimbal na video ng mga taong bigla na lang nawasak. Diyos ko, ano to?
Bulong niya habang pinapanood ang isang lalaking naglalakad sa kalye na bigla na lang naging piraso-piraso. Ng mga ganitong eksena ay paulit-ulit niyang nakita na parabang isang masamang panaginip na ayaw magwakas. Ang mga online forums ay puno ng mga teorya at haka-haka, mula sa mga supernatural na paliwanag hanggang sa mga teorya ng pagsasabuatan, ngunit walang makapagbigay ng matibay na sagot. Baka mga alien yan, sabi ng isang netizen. O kaya naman, gawa ito ng gobyerno, sagot naman ng isa. Nalunod si Alexa sa dagat ng mga espekulasyon, ngunit wala siyang mahagilap na matinong paliwanag. Sa kasagsagan ng mga pangyayari, nagpatupad ang gobyerno ng lockdown sa Maynila at ang kababalaghan ay naging laman ng mga balita sa buong mundo na nagdulot ng pangamba sa internasyonal na komunidad. Huwag kayong lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan, paalala ng isang balita sa telebisyon. Ang mundo ay tila nahulog sa isang bangungot na hindi magising-gising. Habang lumalalim ang gabi at ang mga tao ay nagtatago sa kanilang mga tahanan, may isang hindi inaasahang tawag ang nagdala kay Alexa sa susunod na yugto ng kanyang bangungot. Ang susunod na kabanata ay magbubukas sa isang pagtitipon na magiging saksi sa isa pang trahedya na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Sa isang hindi inaasahang pagtitipon sa bahay ng kaibigan ni Alexa, nasaksihan niya ang pagkamatay ni Mark na pinaslang sa parehong hindi maipaliwanag na paraan habang sila ay nagkakasiyahan. "Mark, tumakbo ka!" sigaw ni Alexa, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang katawan ni Mark ay naghiwa-hiwalay sa harap ng kanilang mga mata, na parabang tinamaan ng isang hindi nakikitang tabak. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan, hindi lang sa kanilang grupo, kundi sa buong mundo, at bumagsak ang mga pamahalaan dahil sa hindi mapigilang kaguluhan. "Ano na ang nangyayari sa atin?" tanong ng isang kaibigan habang umiiyak. "Bakit walang makapagsabi kung ano ito?" Sa kalangitan, may mga ulat ng kakaibang mga ilaw na namataan at kumalat ang mga sabi-sabi na may malaki at hindi nakikitang nilalang na nagmamasid mula sa itaas. "May nakita akong ilaw kagabi, dumaan lang sa ibabaw ng bahay namin," kwento ng isang matandang lalaki sa kanto. Ang mga bulong-bulungan ay nagbigay ng bagong takot na parang may mga mata na laging nakabantay sa kanila mula sa kawalan. Sa gitna ng dilim at pagkalito, isang bagong kabanata ng takot ang magbubukas, kung saan ang liwanag ay hindi na magiging kanlungan, kundi isang bagong banta sa kaligtasan ni Alexa. Ang susunod na mga pangyayari ay magtutulak sa kanya sa isang lugar na hindi niya inaasahan, at doon niya haharapin ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan at takot na bumabalot sa Maynila, nagpasya ang gobyerno na ilikas si Alexa at ang kanyang pamilya sa isang liblib na lugar sa Palawan. Dito, sa gitna ng kakahuyan at malayo sa sibilisasyon, nagtayo sila ng kanilang pansamantalang tahanan. Umaasang dito'y makakaiwas sila sa hindi maipaliwanag na puwersang kumikitil ng buhay sa lungsod. Sa kanilang bagong tahanan, sinubukan nilang magpatuloy sa pang-araw-araw na gawain, nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng mga manok, at umaasang dito'y makakalimutan nila ang bangungot na kanilang iniwan. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang kanilang pagtulog, ang hindi maipaliwanag na puwersa ay muling nagpakita. Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, isa-isang nawala ang buhay ng kanyang pamilya. Walang ingay, walang bakas ng pakikibaka, tila ba sila'y hinigop ng dilim.
Nagising na lamang si Alexa na nag-iisa, napapaligiran ng katahimikan at ng mga katawang walang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang pait at sakit ay bumalot sa kanyang puso, ngunit wala siyang panahon upang magluksa, sapagkat kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa kanyang pag-iisa, habang naglalakad si Alexa sa gubat, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang nilalang na gawa sa liwanag, isang silweta na nagliliwanag sa kadiliman, ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi ito kumilos upang siya'y saktan, bagkus ay tila ba nagmamasid lamang. Ang pagtatagpo nilang ito ay lalo lamang nagpalalim sa misteryo ng mga pangyayari. Ano nga ba ang nilalang na ito? Kaibigan ba o kaaway? Ang mga katanungang ito ay nagdagdag ng bigat sa kanyang mga balikat. Habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang bumagabag kay Alexa. Ano ang susunod na mangyayari? Sa kanyang bagong tahanan, isang basement sa isang nayon, kinapitan ni Alexa ang paniniwalang ang mga umaatake ay mga nilalang na purong enerhiya at ang liwanag ay kanilang kalaban. Dito sa kadiliman, sa ilalim ng lupa, naramdaman niyang ligtas siya na dito'y hindi siya mahahanap ng mga nilalang na iyon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang araw, habang minamasdan niya ang kalangitan mula sa maliit na bintana ng basement, isang pangalawang bituin ang lumitaw, mas maliwanag kaysa sa nauna. Ang liwanag nito'y tila ba nagbabadya ng isang bagong panganib, isang senyales na ang kaligtasan sa dilim na kanyang kinagisnan ay maaaring hindi na sapat. Sa paglitaw ng pangalawang bituin, ang dilim na nagsilbing kanlungan ay unti-unting naglalaho. Sa kanyang pag-aalala, nagpadala si Alexa ng isang emergency broadcast, isang babala sa lahat na umiwas sa liwanag. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang maaaring huli na ang lahat. Habang lumalakas ang liwanag mula sa labas, unti-unti itong pumapasok sa basement, nagbibigay ng isang hindi matukoy na pangamba at desperasyon sa kanyang puso. Ang liwanag na dati sumisimbolo ng pag-asa at kaligtasan, ngayon ay tila ba nagiging isang sumpa. At habang lumalapit ang liwanag, isang tanong ang bumabalot sa isip ni Alexa. Paano ka magtatago mula sa isang kaaway na hindi mo maaaring takasan? Mga taga-subaybay, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang liwanag ay hindi laging nangangahulugan ng kaligtasan. Sa mundong puno ng dilim, minsan ang liwanag ay nagiging pinakamapanganib na kaaway. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Ako si Baltasar. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Sumali sa ating komunidad ng mga adik sa takot at siguraduhing nakaabang sa bawat upload. Hanggang sa muli, mga kaibigan, at tandaan, sa susunod na pagpikit mo, baka hindi ka na magising. Kita-kits sa susunod na kabanata ng lagim. Hindi ako makapaghintay na muling makasama kayo. Mag-ingat at magtago sa liwanag.